Ito yung binabasa ko kanina sa Ito, Paisikel. yung pinapag-usapan natin ito kanina. Oo. Ayan, ito yan, no, di ba? Yung isang netizen. Dok, sana makinig ka dito. makinig ka Very dito. inspiring. You also, Iya. Naging trending to sa FB eh. Yung isang vendor na vegetable vendor sa katauhan ni, ito sinulat ko nga, Angela, si George Villar. Hindi po ba kayo nahihirapan sa paghahanap buhay dahil sa kondisyon nyo? Pag ang pag-usapang po hirap, mahirap po talaga sana. Ano, pero kaso lang po, wala po tayong ibang pamamaraan na mabuhay. Kaya kahit mahirap, pagtsagaan na lang po para mabuhay. Hindi po ba kayo na-discourage sa paghahanap buhay noong nanakawan po kayo? Kung tutusin po, sa mahinang mga loob ng tao ay ma-discourage. Siyempre, ma-discourage na po kasi nangyari po yung ganon sa tao. Pero parang po sa akin, hindi po hadlang na yung namakawan ako maging manlupay pa yung magigila. Lalo po lumakas po ang loob ko noon dahil alam ko naman po na ang Diyos po ang may alam sa mga taong gumagawa ng ganun. Kaya patuloy po yung aking paghanap buhay kahit po mahirap. Ngayon pong marami na pong nakakaalam ng kwento nyo. Ano po ang nararamdaman nyo ngayon? Marami pong naramdaman ngayon na sobrang saya po. Bakit? Kasi po ako pong nakapagbigay ng inspiration sa mga tao. Ako nang pinakikita niyo sa aking kalagayan po nagpipita. Hindi po hadlang ang aking kapansanan. Kaya masaya po ako. Marami pa ng mga tao na na-inspired po na sa akin. O, di ba? Very inspiring. Oo. Alam mo, saludo talaga ako dyan kay Mang George. Kasi tulad na sinabi niya, hindi hadlang sa kanya yung pagiging PWD niya. Tsaka ginagawa niya patong paraan para makapag-inspire ng maraming tao. Tsaka sige. Go ahead. Tsaka alam mo sa mga tao talagang masipag, wala talagang rason eh, walang hadlang. Tama. Kapag gusto mo maraming paraan. Oo, So pag kung yung ayaw, maraming katulad ni tatay, parang nakita mo naman, alam ko kung ganong kahirap siguro yan for him, pero just the same, kumakayod pa rin, no? Can you imagine, Doc, tsaka Kikay, di ba, nanakawan siya. Yeah. Twice, nung 2014 nanakawan siya, habang nititinda siya, binugbog pa siya. Grabe. Diba? Tapos hindi naging hadlang din yun na, kunya, di ba sa iba mawawalan na ng pag-asa kasi di ba, ginaganto naman ako, ba't ko pa pagpapatuloy? Hindi, tinuloy niya pa rin yung pagtitinda niya. Tapos nung 2015, the next year naman after, nanakawan naman siya sa mismong bahay at sinabihan pa, tinreten pa sila na papatayin. So, wala siyang ginawa kundi binigay niya yung lahat ng kinita niya. But then again, andito pa rin si Mang George, nagtitinda pa rin siya, nagbibigay pa rin ng inspiration Lumalaban sa pa din. Oo, Pero diba? nakakalungkot lang naman sa mga gumagawa sa kanila ng gano'n, Sa halip na tulungan siya dahil sa sitwasyon niya, talagang pinalalala pa ang kondisyon. Kinasamantala pa. But speaking of tulong, it's good thing that you mentioned tulong, Doc Sara, no? Because yung mismong nag-post nito na si Letlet, ay Letlet Umali, ay isa siya sa mga tumutulong dito ngayon. Hindi lang siya basta nag-post, nagpakalat, nagtumutulong din siya dito kay Mang George. At there are also different organizations na tumutulong dito kay Mang George. So talagang, in spite nung kanyang mga pinagdadaanan, saka yung kanyang sitwasyon, talagang he's striving hard para matulungan yung pamilya niya. At talagang nakaka-inspire. Sabi nga nila, di ba, we see the person, not the disability. Yes. And thank you talaga kay Letlet Umali para to sa pag-asang binibigay kay Tatay George. At least nalaman natin yung kwento ni Mang George.